lang para hindi ka mag-join sa negosyo. Tama ba ako? Ang nakatatak sa utak nyo is negative. Grabe naman si Agnes. Inuunahan agad na hindi mag-join. Pero hindi nyo ba alam? Dito lalabas yung mga objections ng mga clients. At yun yung pinaka-main goal ng presentation mo, na lumabas ang objections at dapat masagot mo ng tama ang mga objections. Yes? Kasi imaginein mo, kausap ko siya, wala siyang email. Sa tingin mo, interesado o porsigido o ano? Walang pakialam, di ba? Nainis ako pag ganyan pagkausap ko, ma'am. Pwede ka naman magtanong. Pinipilit ko talagang tanongin. Pwede ka pong magtanong, pwede ka pong magsalita. Oo, totoo. Bakit ka natatakot? Sabi niya na, huwag kayo matakot. Diyos ko. Di ba? If yung client is walang tanong at halos hindi magsalita, meaning hindi siya masyadong, meaning hindi masyadong naintindihan yung explanation mo. Totoo po yan. Kasi meron mga kliyenteng ganyan. Walang email, yung pala hindi naman naiintindihan. Di ba? So, huwag nyo siyang i-take na, yung tanong na yon, huwag nyo i-take na negative po siya. Okay? So, imagine, basahin. Objections is positive, not negative. Objection is a positive sign. Bakit ko nasabing ganon? Kasi lumalabas yung objection, ibig sabihin, tatanong niya ng magtatanong, pero be sure na pinag-aralan yung mga objection. Diba? Example, sinabihan ka na, ay, ipapaalam ko muna sa asawa ko. Anong sagot? Ito yung hindi na answer ng ibang mga distributors din minsan. Ano yung sagot mo kapag sasabihin sa'yo ng kliyente mo na ipapaalam ko muna sa asawa ko? Ha? Pwede pong bigyan ng mic? May isa na tayong mic, no? Mic! Mic! Sino po yung pwedeng sumagot? Okay lang, sige. Sino po yung pwedeng sumagot? Ano yun, coach? Ano po, coach? Kung may sarili siyang ipon o kung may sarili siyang pera, para in case hindi man pumayag yung asawa niya, kung decided naman siya, at least makakapag-avail pa niya kasi may sarili siyang pera. Pwede. Pwede. Sino pa? Hoy, ang daming hindi alam kung paano sagutin yung objection na yun. Sige. Coach. Coach, let's go. Let's do this. Ano yun? Sige. Ano? Ay, grabe si Lizzie. Okay. Ano yung nagtatanong? May tatanong sa asawa? Yung sinasagot ko lang dyan, okay. Tinatanong ko example, Mami or Tito. Okay, Tito, paano kung, sige, okay naman yan, ay tanong mo sa asawa mo, syempre partner mo. Okay, ngayon, ang tanong, paano kung hindi pumayag yung asawa mo? Okay, sino mag-desisyon? Magdidesisyon. Okay, paano kung tapos sabihin na, paano kung hindi pumayag? Tapos sabihin niya na, hindi din. Okay, ngayon, Mami. Okay, kung hindi pumayag yung asawa mo, since ikaw yung napresentahan ko, ikaw yung nakaalam, no? Nagustuhan mo yung present ko sa iyo, tapos, example, nasa abroad, tama. Okay, ngayon, Mami, ikaw yung nakakalam yung anong kalagayan mo dyan. Okay? Ngayon, Mami, tingin mo yung asawa mo mag-chat lang sa'yo, hihingi ng pera. Ngayon, Mami, sino nahihirapan? Di ba ikaw? Okay, ngayon, Mami, yung decision nasa sa'yo. Hindi porket na asawa mo. Ngayon, Mami, tingnan mo yung sitwasyon ninyong dalawa. Okay, ngayon, Mami, kung sisimulan mo to, hindi lang naman ikaw yung, hindi lang naman ikaw yung makaka-benefits, pati din asawa mo, pati din sa pamilya mo. Yun lang naman. Yes, may point naman siya. Pero tatawagin ko yung under namin by Tech2Feel online system. Alam nila kung paano sagutin. It's actually talagang inaral din namin kung paano nga ba sagutin. So, pwede ko bang tawagin ang aking Coach Pia, paano sagutin yung tawag nito? Yung ipapalam sa asawa. Alam nila yan.
Naka-ready na. Anyway, hello, good evening. Sa amin naman, actually, tama, babalikan mo ng tanong muna. Kapag ka ganon, halimbawa, sasabihin sa atin, itatanong ko muna sa asawa ko, ang tanong, kumbaga, ang sagot namin doon, babalikan muna namin ang tanong. Okay, ang tanong doon, okay, take note. Kung makakatulong sa inyo, try nyo lang. Ang tanong doon, sino po ba, okay, ang mas magaling na humawak ng pera? Ikaw po ba o yung asawa mo? Okay, kapag ang sagot, kapag ang sagot yung asawa niya, okay, wala namang problema. Pero, syempre, questions ulit, sino po ba yung magdidesisyon? Diba? Ikaw or yung asawa mo? Kasi syempre, kung magaling yung asawa mo na paghawak ng pera, bakit ikaw yung nagtatrabaho sa abroad? Yes. Dapat ikaw yung binibigyan ng pera. Okay? And then, kumbaga, question by question, kung nagtanong ka, dapat balikan mo din siya ng tanong. Para siya pa din ang sasagot. Okay? And then, at the same time, another question, kung ikaw naman po pala yung magdidesisyon, bakit mo pa kailangan itanong sa asawa mo? Diba? Although okay lang naman po, naiintindihan naman po namin na partner mo yun at kailangan niya din po maintindihan. Ngayon po, what if sabihin na lang natin kapag kumita ka na? Para hindi na po tayo yung asawa. Yes. Number one, so palakpakan niya si Coach. Ayan, so pwede nyo idagdag doon na pag say yes, sabi naman ng nakausap, pwede nyo naman idagdag na, di ba, mas magaling. Pag sinabi naman na siya yung mas magaling maghawak ng pera, okay? So, pwede man sabihin nyo sa kausap ko, no? Since naman pala ikaw yung magaling maghawak ng pera, at ikaw naman yung magde-decide, isa, tinatanong ko din po yun, kanino po yung pera na gagamitin? Kung sakali, kanino pong pera yung gagamitin mo para makapag-start ka dito? Pag sinabi niya sa kanya, doon mo pa-realize sa kanya, sa'yo naman po pala money. So ngayon, ang gagawin po natin, tama yung sinabi ni Coach Pia, na if in case na makapag-start ka dito, mas maganda na ikaw mo na mag-decision since ikaw naman po ang nakita ng opportunity na to. At the same time, yun, pag kumita ka, kasi marami na po ako. Actually, ako ina-explain ko din yung mga taong nag-join sa akin na hindi rin pinaalam sa asawa din, pinaalam na lang po nung kumita na sila. So yun, pwede nyo pong magamit, baka po effective sa inyo. So yun, isa po yun sa pagsagot ng objections. Okay po ba yun sa inyo? Okay? Kasi actually, ang objection is pare-pareho lang naman. Okay? Different tao lang naman. Diba iba-iba yung kausap natin, pero iisa ang problema. Scam, sa taas lang kumikita. Diba? Meron po akong sinagot sa taas kumikita. Sabi ko, tingnan mo sa sa empleyado, diba? Kailan pa naging mataas yung income ng janitor sa manager? Tama talaga. Diba? So,